Sa katahimikan ng gabi, kapag ang lahat ay natutulog, may tatlong nilalang na dahan-dahang lumalapit. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagsasalita. Kumakatok lamang sila at kapag binuksan mo ang pinto, hindi na magiging pareho ang lahat dahil ayon sa mga nakaranas, ang kanilang pagbisita ay hindi babala ng problema, kundi babala ng kamatayan. Sila ang kumakatok at ito ang kwento ng isang pamilyang hindi naniwala hanggang sa huli na ang lahat taong 1998. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Nueva Ecija, nakatira ang pamilya Ramirez, isang simpleng pamilya, ang ama na si Roberto, ang ina na si Elena at ang kanilang dalawang anak. Si Marco, 17 taong gulang, at si Liza, 9 na taong gulang. Tahimik ang kanilang buhay, walang kaaway, walang problema, hanggang sa dumating ang gabi na hindi nila makakalimutan. Matagal nang may kwento tungkol sa kumakatok. Ayon sa mga matatanda, 3 silang dumarating. 2 matandang lalaki at 1 batang babae. Lahat sila ay nakasuot ng itim na kapa at ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng hood. Hindi sila nagsasalita. Kumakatok lamang sila sa pintuan at kapag sinagot mo ang kanilang katok, may mamamatay sa loob ng bahay. Hindi agad, hindi bukas, pero malapit na. Noong panahon pagkatapos ng World War II, may paraan daw para maprotektahan ang sarili. Pinipinturahan ng mga tao ang kanilang pintuan ng puting krus dahil ayon sa paniniwala, hindi kayang lumapit ng kumakatok. Sa bahay na may banal na simbolo, pero sa paglipas ng panahon, nakalimutan ng mga tao ang babalang ito. At ang iba ay hindi na naniwala. Katulad ng pamilya Ramirez, isang gabi ng Oktubre. Malakas ang hangin at tila may paparating na bagyo. Natutulog na ang buong pamilya hanggang sa biglang nagising si Elena. Roberto, may kumatok ba? Baka hangin lang yan. Matulog ka na. Pero muli, mas malinaw, mas mabigat, parang may tao talaga. Kinabahan si Elena, dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa bintana pero wala siyang nakita. Madilim ang labas. Walang tao, walang galaw. Huminga siya ng malalim at bumalik sa kama. Pero sa loob ng kanyang dibdib, may kakaibang pakiramdam, parang may mali. Kinabukasan, habang nagluluto si Elena, napansin niya ang kanilang kapitbahay, si Aling Rosa. Nakatingin ito sa kanilang pintuan, parang may kinakatakutan. Aling Rosa, may problema po ba? May narinig ba kayong katok kagabi? Nanlamig si Elena. Opo, bakit po? Tahimik si Aling Rosa sandali. At pagkatapos, kung makarinig kayo ulit, huwag niyong bubuksan ang pinto kahit kailan. Dahil ang kumakatok, hindi tao, kinilabutan si Elena. Pero hindi siya naniwala. Akala niya, pamahiin lamang iyon. Lumipas ang 2 gabi at dumating muli ang katok. Mas malakas, mas malinaw. Ngayon, nagising ang buong pamilya. May tao sa labas. Titignan ko, huwag! Pero huli na. Lumapit na si Roberto sa pinto at dahan-dahan binuksan niya ito at doon nakita niya sila, 3 nilalang, 1 batang babae at 2 matandang lalaki. Nakatayo lamang, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, nakatingin lamang sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Roberto at biglang nawala sila. Parang usok, parang hindi sila totoo. Isinara niya ang pinto, hindi siya nagsalita, hindi niya sinabi sa pamilya niya ang nakita niya. Pero alam niya, totoo sila. Pagkalipas ng 3 araw, habang papasok sa trabaho si Roberto, naaksidente siya. Hindi na siya nakauwi, hindi na siya nakapagsalita, hindi na siya nakapiling ng kanyang pamilya. At doon naalala ni Elena ang katok, ang babala, at ang kumakatok. Pagkalipas ng ilang linggo, pininturahan niya ang kanilang pintuan ng puting krus, pero huli na ang lahat dahil minsan, kapag kumatok na sila, hindi mo na mababago ang kapalaran. Ngayong gabi, kapag makarinig ka ng katok, sa oras na 12:00 ng hating gabi, huwag mong bubuksan ang pinto, huwag kang sisilip at huwag kang sasagot dahil baka hindi na sila babalik. Para kumatok lamang, nakakatok na ba sila? Sa pintuan mo?